New Year, new vlog. Hi guys! So, ito yung ganap ng holiday season. 7 days in 10-minute video. Let's go! Ito yung araw bago yung Christmas and namili na kami para sa Noche Buena. And alam nyo ba guys, sobrang thankful ako kasi before, pag namimili kami, kaunti lang and nakamotor kami. Pero ngayon, nakakotse na. Sobrang blessed talaga namin ngayong 2025. And ito, nagbalot na kami ng regalo para sa mga friends, relatives, and sa mga inaanak, syempre. Sa dami nga ng Christmas wrapper na nabili ko sa TikTok, ayan, ginaya na rin namin yung trend na Christmas wrapper photo trend. This year, nag-celebrate kami sa side ng mama ko and kinabukasan, pumunta naman kami doon sa side nila daddy. Simula pa nga lang na mag-boyfriend and mag-girlfriend pa lang kami, tradisyon na talaga nila magsama-sama every Christmas or after Christmas para magbigay ng regalo. Pagkatapos kumain, tinawag na ni Kuya RJ si Kyrie para magbigay ng gift. Si Kuya RJ yung Santa Claus namin this year. Usually talaga dalawa sila ni Kuya Jomar. Kaso yun nga, nasa Coron siya kaya si Kuya RJ muna. Yung nakuha kong gift is from Bath and Body Works. Sobrang bango guys! Thank you Kuya RJ! Tapos na ngang ibigay yung sa mga adults and last yung sa mga kids. Sobrang lalaki ng mga gift nila. And tignan nyo kung gaano sila kasaya. Nakuha na rin ni Kyrie yung gift niya. And ayan, sobrang tuwa niya kaya napakis talaga siya. Etong pinakamalaki para kay Conrad. Sobrang ganda talaga ng mga gift nila. Sobrang saya sa puso na makita mo talaga nakakatanggap ng gift yung mga bata. Bukod nga sa gift, talagang may pakash pa. Sobrang generous talaga. Pagkatapos ng gift giving, ayan, unboxing na. And sobrang saya ni Kyrie sa nakuha niya. Dahil excited si Kenji, ayan, bubuksan na rin yung gift niya. Request ko talaga yan kay Kuya RJ. Kasi malikot na nga si Kenji and madalas siyang nasa lapag, kaya perfect talaga yung mat na yan. Pagkatapos nun, nag-group picture na and bumati ng Merry Christmas! Ho, ho, ho! Thank you, Kuya RJ! Kahit sobrang busy ng taong ito, syempre hindi pa rin kakalimutan ng Sip to Glow. Sobrang healthy and glowing talaga ng skin ko dito. Tignan nyo naman yan. Walang filter yan guys ha. Kaya kung gusto nyo matry, ilalagay ko yung link. Pagkatapos nga ng Christmas ganap, nagkaayaan kami pumunta sa Tagaytay dito sa People's Park para kahit papano makapag-relax dahil December malamig ngayon sa Tagaytay and Baguio feel siya. Pagdating namin doon, hindi kami nagmadali. Talagang in-enjoy lang namin yung moment. Tignan nyo naman, sobrang ganda ng view. And si Kenji, sobrang nag-enjoy. Takbo siya ng takbo. Nauna na nga pala sila Kyrie doon sa taas. Ayan, kasi sinasabay namin yung pace ni Kenji. And pagdating namin, ayan, nag-picture-picture na siya. Tignan nyo naman, ang laki na ng batang ito. Parang kailan lang nung nasa tiyan ko siya. May nakita rin akong napakalaking bubbles. And ayan, pinutok ko siya. Ang satisfying talaga. Pinuto ko lang yung bubbles, nawala na sa paningin namin si Kyrie. Ayun pala, umakyat na sa taas. Kung napapansin nyo, madalas hindi ko kasama sa video si Kyrie kasi paano ba naman? Laging gumagala. 10 years old na nga pala si Kyrie and sa edad niya naiintindihan ko, explorer na siya. Kaya ayan, yung kapatid niya na lang yung lagi kong kasama. Sobrang ini-enjoy ko lang talaga yung moment na ganito lang kalit si Kenji kasi alam ko darating yung time na magiging busy rin sila ng kuya niya. Ay, bakit nag-e-emote? Hindi ate. Ayan, pagdating talaga sa mga gantong bagay, nagiging emotional ako eh. Puwera biro, sobrang bilis talaga ng panahon ngayon. Si Kyrie nga parang kailan lang, baby lang yan. Tapos ngayon, 10 years old na. O, balik tayo sa video. Ayan, inabutan na nga kami ng sunset and pababa na kami dahil meron pa kaming pupuntahan and yung next stop namin ay sa Picnic Grove. Usually talaga pagkatapos namin pumunta sa Palace in the Sky, next stop ay dito kasi syempre pagkatapos ng mahabang lakaran, magre-relax naman. Nagpahinga nga lang kami doon and inabot kami ng 8 PM and pagkatapos no nag-dinner lang kami and umuwi na. Pagkatapos nga namin sa Tagaytay, maaga rin kami nagising kasi kinabukasan pumunta kami sa Batangas. First stop nga namin ay sa Fantasy World. Sayang, hindi na kami makalapit kasi parang pinagbawalan na nila yung mas malapit doon.
Kaya ayan, dito lang kami sa malayo, tamang zoom lang. Pero kahit papaano nakaka-amaze pa rin. Next naman sa Taal. Ito talaga yung matagal ng pinaplano na magsisimba and finally natuloy na rin. And alam nyo ba na itong Taal Church ang pinakamalaking church sa Asia? Pagpasok nga namin, sobrang na-amaze kami kasi ang laki, tapos maaliwalas and sobrang peaceful. Nagstay din kami doon and nagdasal na rin kami for good health, blessing, and also for protection. Pagkatapos namin magsimba, nakita namin sa TikTok itong halo-halo project. Sobrang sikat nila dahil yung ginamit nila na yelo ay hindi lang basta yelo, kundi shave ice. Yung shave ice nila may flavor na siya, sobrang creamy, para siyang gelato, and ayan. Nung una nga, nag-hesitate kami bumili kasi parang mahal. Pero ayun, nag-ask kami and sobrang mura dahil 169 lang siya. Malaki na yun. And tignan nyo naman. Habang ini-edit ko to, natatakam ako kasi sobrang creamy talaga. And siksik siya ha. Ayan, may ubi on top, leche flan, makapuno, langka, and cornflakes. And look at that! Sobrang sarap niya guys. Hindi tinipid yung ingredients. Sana magkaroon ng ganyan dito sa Cavite at talagang babalik-balikan ko. Pagkatapos ko nga makuha, ayan, nagpa-video pa ako kay daddy talaga para makita niya yung reaction ko kung gaano kasarap yan. First bite, kain tayo. Sobrang sarap, sobrang creamy. Pagkatapos nga namin sa pinakamalaking church sa Asia, next naman sa pinakamataas na Mama Mary sa Pilipinas. And alam nyo ba, mas mataas pa daw to sa Statue of Liberty. Ito ang Monte Maria Shrine. Dahil nga weekend yan, maraming tao and para makapunta doon sa taas is kailangan namin mag-elevator dahil 17th floor yon. Kung gusto nyo rin ng deck view, ang entrance dito is 150 lang. Tapos, kung may kasama kayong senior or PWD, discounted siya, magiging 100 na lang. And ayan, meron na tayong magandang view. Sobrang taas neto guys. And ayan si Mama Mary. Siya ang pinakamataas na Mama Mary sa Pilipinas. Hi Daddy. Ayan, sobrang ini-enjoy lang namin yung moment. Ayan si Kenji natatakot, nalulula siya. Pero nung tumagal, nawala rin, nasanay na siya. And ayan, pawis na pawis. Paano ba naman ang taas-taas namin? Tirik na tirik yung araw. Ang init! Buti na lang naka-Sip to Glow Advanced Gluta tayo, no? Kaya laban pa rin. Pagkatapos noon, kumain lang kami, yun umuwi na rin. And ito yung New Year's Eve. Nag-celebrate kami ng New Year's Eve sa side nila Daddy. And syempre, bago mag-start ang New Year, nagpalaro muna. At ang unang laro ay Love, Joy, Hope! Sobrang galing ng mga boys. Ayan, ang tagal nilang naglalaro. Next naman, girls. Ayan. Yung game na to ay battle flip and kaunti lang yung nakuha ko dyan kasi na-flip agad ng kasunod ko. And fast forward, ayan, magti-12 na. Magti-2026 na and ito yung gamit namin, bubble machine. Sobrang nag-enjoy nga si Kenji. Ayan, lagi niyang tinatakpan yung butas. Kaya naman nilalayo ko sa kanya. And ayan, 2026 na! Happy New Year! Pagkatapos nga ng fireworks display, ayan, bumalik na rin kami para kumain. Sobrang dami ng food, guys. Talagang nasira yung diet ko. Buti na lang, meron akong Sipbiotics from Sip to Glow. Dahil nga mausok, kaya nilagay ng mask ni Daddy si Kenji. And after ng kainan, laro ulit. It's bingo time! So, ang ano neto, all or nothing. So, punuan. And kung sino makapuno, mananalo ng tumataginting na 1K. Ayan guys, nung first round, feel ko talaga mananalo kasi sunod-sunod na yung ano ko. Pero talo! Ayan, nanalo si Teteng. Umabot nga ng round 2 yun and hindi pa rin kami nanalo pero okay lang, sobrang saya naman and ayan, umuwi na kami. Si Kyrie yung nagdadrive ng e-bike. O siya, hanggang dito na lang. Kindly like, share, and follow. See you sa next vlog. Bye-bye!